Maayong adlaw kaninyong tanan ano sa kita kini ang inyong gato ang programa sa TV Apollo.Argumento gipanguluhan gipangunahan sa Lay Catholic Apology International Sir RJ Seno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So naa kitay tagaan o gagamay nga reaksyon ining ato ang tawag ining programa. Actually gipasa rin sa ato ang video and yun sa samtang nagtan-aw ko actually daghang ginapangpasa nga video sa ko pero yung na dili na ko matanaw gyud tanan nya ang ako ang ginahimo is ato ang ginausa-usa din na pagkatapos so yun ato ang ginatanaw ang mga ebidensyang gigamit and at the same time ang mga argumento nga ilahang gitawag o gigamit. So karon ang nahitabo isa na ay napasa sa ko ang video nga sumala pa niya sir kung pwede tagaan nimo ni og reaksyon unsa ni katinuod ning ilahang gipangyawit nga naman tungod kay agrabe basta tawag ini nga makasulti makaingon gyud ta nga uy murag tinuod okay syempre ang ginagamit libro katoliko nya pagkahuman na ang nagbasa dili katoliko sa badista ang nagbasa nya kini usa ni ka known nga pastor sa Seventh Day Adventist nya tan-aw nato kung giunsa niya pag usa na kanang pagmaniobra ba kung baga ang dokumento nga iyang gibasa then pagkahuman iya din gisabot-sabot subay sa ilahang gitawag og magsilbi dapig daw kuno sa ilahang pagtuo. So ato aning paminawon. Okay? Nga iglesia ug diri po dato may palan nga nanay nagbantay sa adlaw nga ipapahulay panahon sa unang mga Kristohanon. Isa pa nag-ingon ninyo nga dili sila magpahulay sa una sa gitawag og adlong ipapahulay nga balaod ba na nila. Kung sa tuwa pa ordinansa na ba kung baga musugot sila sa dili basta naa sila dito sa Israel obligado silang mopahulay sa adlong ikapito ngano man kay ordinansa na nila kung sa tuwa pa. Wala nga bisan pag dili ka tawag ining Hudyo bisan pa og dili ka pareha na lag magtotoo tungod kay ilahan ang gitawag og balaod mura pag Middle East ba. Di ba sa Middle East kung moadto ka dito, ang Filipino moadto dito, ang mga Katoliko moadto pag abot og Biyernes, automatic tanan pahulay gyud na ngano man kay mao man ang ilahang gitawag og balaod. So muna sa first century Christians ngano man kuan man majority man or dominante ang kining gitawag og relihiyon sa mga Hudyo mo nang obligado sila mo ba ang term gigamit customs or tawag iling ilahang naandan ngano man kay mao may gisulti sa ilahang gitawag og balaod. Muna ang first century Christians muadto sila sa gitawag sinagoga pero dili aron ilang lig-unon kadtong mga Hudyo nga nipahuli sa adlaw ikapito kun dili ilahang gitawag og i-convert. Ilahang tawag anang kumbensihon ba kanang inyong pagtuo kay San Pablo supak man sa ilahang gitawag og pagtuo. So muna sa first century Christians muadto sila sa sinagoga at dili lang kay adlaw sa Sabado taga-adlaw manudlo sila i-convert nilang gitawag mga Hudyo pero kanang una sa mga Sabadista nga tawag ang mga Sabadista po sila ay wrong kung Sabadista pa sila di na dapat i-convert tong tawag ining mga gitawag og mga Hudyo kaniadto nga mao mo gito original nga Sabadista kini mga Sabadista karon mugna man ni sa mga Amerikano Gani sa wala pa ang Roman Catholic nanay mga Sabbath keeper kaniadto. Ay supak na tawag ini kung mingon taog kanang wala pa ang Roman Catholic kung ato ang tan-awon wala pa gitukod ni Kristo ngayong iglesia naa ni mga Sabbath keeper mo tong Judaism mga Hudyo o dili man na mga Kristiyano nya pagkahuman dili po to member ni Ellen G. White and at the same time sa pag-abot ni Kristo syempre ilalo man sila sa balaod sa mga Hudyo mo na nga musugot sila sa dili kinala tumanon nila tong balaod kay kuan man sila tawag ining a good citizen man sila or kinang musunod magyud sila sa gitog balaod sa ilahang community kaniadto mo nang every Sabbath moadto sila pero wala nagpasabot nga Sabadista na gyud sila ilang religion or member sila sa Seventh Day Adventist dili ngano man kay nagtukod si Kristo og bag-ong iglesia nga lahi sa iglesia or sa pundok nga ilang naandan kaniadto. Continue. Ay mga pahayag sa mao nga pastor ato kini paminahon pinaagi mismo sa libro sa mga Katoliko. Okay na, paminaw na nato ang pamahayag daw sa usa ka pastor nga tawag ini nga gamiton daw ang libros Katoliko pero atoon ang basahon before nato paminawon ni si Mr. Bacalares. Ato ang basahon una ang giingon ni Ginoong Jesucristo ha. Tanaw na to ha. St. John chapter 8 verse 44, San Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Mao ni ang gisulti sa tong Ginoong Jesucristo. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa
ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. So tan-aw na to giunsa tawag ini pagpamakak ni Mr. Bacalaris gamit ang tawag anang librong gitawag og Katoliko. Iya ang iyang mga pahayag. The Catholic Study Bible. Mm. Okay? Catholic Study Bible. Malagwala di at sis, no? Nabadala. Sige lang, okay lang. Ang imprimatur ani igsuon niya. Okay? Unya gani usa ni sa gitawag og the New American Bible. Okay? Unya ato lang basahon igsoon kay kaning So dinhi ni gamit sa the Catholic Bible. So buti pasabot kining atong mga higala nga mga pastor dili makabarog og ilahang kaugalingon. Kung dili mo sulti o dili mo tudlo ang Iglesia Katolika. Nagtuo ko ba og tawag anang ilang giluwa totally ang Iglesia Katolika pero karon nagagamit og libro gikan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero mingon sila nga ay amo alam man ang tawag anang reference o tan-aw na to. Giunsa nila pag-quote ang reference ngano man kay pag dili gani mao ang pag-quote sa gitawag og reference, it is a fallacy of suppressing the facts. Ngano man kung half truth ang imong gisulti kauban na nagbutbut kauban na nagbakak. Tan-aw na to. New American Bible, Mhm. iya magyud ning version sa Roman Catholic. Wa may New American Bible nga dili iya sa Roman Catholic. Ug mo na ilang official nga Bible. Okay, arita sa mao nga page 1444. Mm. Okay? Iyon siya din Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by early Christian practice of meeting in the temple. Di-quote niya ang Acts chapter 4 verse 16. Mali. Dili Acts chapter 4 verse 16 ang imong gibasa, pastoy. Ang imong gibasa ang tawag ining komentary sa St. Luke chapter 4 verse 16. Ikaduha, ang pagbasa niya primero wala niya gitan-aw, wala niya gibasa kining naka bold nga tawag ining words kaning chapter 4 verse 16 nga according to his custom. Pag imong ganing gitawag og custom, buot ipasabot ilahang gitawag og naandan based sa customary law nga ilahang tawag anang gisunod sa kana nga gitawag og panahon. Pinhi, Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by the early Christian practice of meeting in the temple. Wala gisgutan din nga particular lang Sabbath. Kung dili regularly, ang buti pasabot, taga-adlaw. Pero gi-quote ang Saint Luke chapter 4 verse 16 nga atol gyud sa gitawag og kini nga gitawag og Sabbath day. Pero di lang kay kana ang punto kun dili regularly, buti pasabot taga-adlaw. Apil din ha ang gitawag og Sabbath day. Mo bitaw ang quotation nga ang reference text Acts chapter 2 verse 46, chapter 3 verse 1 and chapter 5 verse 12 kun ato ang basahon ang balang kasulatan, daily nagaadto ang mga apostoles sa gitawag og mga sinagoga dili lang kay adlaw ipapahulay on si purpose to convert the Sabbath keepers from the Judaism padulong dibto sa gitawag og Kristyanismo. Gikan sa pagka-Sabbath keeper padulong dibto sa gitawag og pagtuong Kristyanismo nga nagasimba sa Dios adlaw Domingo. O tan-awa ang tawag ini nga iyahang gitawag og conclusion kumbaga. Chapter 4 verse 16 igsuon, nabatasan ni Kristo pagsunod sa sinugoga matag adlaw Sabado. Dili na ginatawag ining Acts chapter 4 verse 16, St. Luke chapter 4 verse 16. Pag imong nabatasan again tungod kay customary kinaiya ilahan nang gitawag og balaod. Sa mga Hudyo way labot ang gitawag og mga Sabadista nga gitukod sa Amerika. O yon. Sige proceed ta. Okay? Unya ningon day siya sa comment dinhi sa ubos kay naa may commentary diri sa ubos sa Catholic Bible. Isa according to this to his custom, Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by the early Christian practice. O yun. Dahil makita nato nga wa niya gi-quote ang tawag ining cross reference kini Acts chapter 2 verse 46 kung adlaw bagyud na sa ipapahuli kanang every adlaw ipapahuli lang ba moadto ang mga apostoles ang early Christians dito sa sinagoga. O Acts chapter 2 basahan ninyo na. Acts chapter 2 verse 46 adlaw chapter 3 verse 1 and chapter 5 verse 12. Adlaw sa di lang kay adlaw ipapahulay. Ngano man kay diha man magtigom ang gitawag og mga Hudyo.
aron sa gitawag ilang pagsimba niya mao na ang higayon nga manudlo ang mga apostol concerning sa gitawag og pagtuo para ma-convert ang gitawag og mga Hudyo pagka Kristiyano. Sige, continue nato. Century. Okay? Arita sa second century. Okay, arita sa second century. Kami lang iso na. Tanaw na to ha. Ato nagkuha pa siyang tawag ini Basa nga na mga ang libro. first century. Panahon ni Jesus Christ. Mm. Arita sa gitawag na to og second century. Tanaw na to. Okay? Catholic Faith Handbook. Mm. Ang author ani igsoon ang imprimator ni imprimator Most Reverend Bernard G. Harrington, nihil obstant Reverend William M. Beher. Tanawa diri sa gitawag na to page 243 naging diri. Okay? Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Okay. On Saturday niya. Dako kay smile sa gitawag og si pastor. Question. Tama ba gid na iyang gibasa? Ug mao ba gid kana ang context sa gisulti sa maong gitawag og libro? Okay, ato ang tawag ining tan-awon mga higalag mga igsuon o di Okay, ato ang karuhon na kanang iyang gibasa naa na sa kanang nakalinyada, nakaline nga gitawag og yellow, naka-mark nga yellow line. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Unya wa niya gisumpayan and gathered for the Eucharist on Sunday. Nga naman, tungod kay kanang gitawag og Sabbath day, kung ang imuhang nang basahon sa ibabaw, the Jewish observance of the Sabbath on Saturday. So kanang gitawag og Sabbath nga Saturday, mao na ang Jewish observance. And at the same time kay mga Hudyo man ang gitawag og mga Kristiyano kaniadto by birth or by citizenship mo nang obligado sila mamaulay sa adlawng ikapito. Pero ang ilang pagsimba, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist mo pagsimba nila on Sunday. Hay na lang at ato nang ato si babaw. Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday because is the day Jesus rose from the dead. Sa naman in taon ni gitawag Nga, second century. sa man ni Sa gitawag third, fourth. pastoy. Di ba? Makita nato ba nga kung mamakak manggaling ta ay magpahala ta grabe ra pug kaayo oy. Di ba tanang waring tawag anang iyahang gipangkot, iyang gisurambaw ang quotation. So, kamo nga mga tawag ining members sa 70 Adventist, nakahamoy naong ikaatubang ana sa mga Katoliko nga ang inyong mismong pastoy na makak pag-quote sa gitawag og mga dokumento nga dili na maoy tawag anang konteksto nga gisulti sa maong komentary o sa maong writer sa iyahang gitawag og gibasa. Bakakon okay sa mga amahan sa bakak. Ang amahan sa bakak mauning gitawag og yawa. So muna naluoy ko aning pastoy ug sa mga membro ni pastoy nga naman kay dito makitaan ba nga naning kamot in taon pagpangilad gamit ng libros Katoliko para ingnon nga tinuod sila pero ang punto din ang tinuod din na mao ni mga tawhana ang bakakon again ang amahan sa bakak mao ang yawa. So kining pastoy nga inyo nakita mao gini ang usa sa kinamanggulangan niyang anak. Okay, so wala pa nakapag-follow sa itong mga page. I-follow ninyo itong mga page RJ Horolan sa Second TV, Apollo.Argumento, and Kuya Apologist TV page. And yun, pwede sa mag-send din na og Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang itong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ sa Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo, mag-send din na og super sticker, super chats, and the super thanks. And ayun, sa mga Katoliko na gustong matabang sa itong program, pwede ninyong ipadala yung tabang, yung suporta, pinagas mga account numbers, kalakaroon din yung mga screens, na nagadagan yung information, and pwede sa mo, mag-message sa itong page kung very imitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat. Again, di ta magpailad ha. Di ta magpailad. Aning gitawag og mga pastoy nga naningkamot og pagpangilad gamit ang mga libros Katoliko, ilabi na kining libro Simbang Katolika ang Biblia. Okay, so sa ngalan sa Bug Press, TV Apollo.Argumento, kini yung ubos, kanlagad isus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporary manamilit kanyang maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defenderi. Maayong nga adlaw katana, kay kanyang tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.
Maayong adlaw kaning tanan ani sa kining inyong katuang nga programa sa TV Apolia.Argumento nagipanguluhan ug ipangunahan sa Lay Catholic Apologists International uban ko ninyo sa hamubo lang nga panahon aron na panagisgod sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon naa kitay tagaan og tawag ini nga reaction. Actually gisend sa tuang video ingon nila sir kung pwede tagaan ni nimo og tawag ini nga reaksyon. And syempre murag silbi perminti man nila makita ang now ni Mr. Bacalares. So mo lang mora po na send sa kuha. And yon tagaan ta ni og tawag ining reaksyon kining iyang magipamulong sa social media and ato ang gitawag og klaruhon ato ang tagaan og igong pagtin-aw kining maong tawag ining iyahang gitawag og mga argumento. So tan-aw na to giun sa pagbuot-buot pagsabot ni Mr. Bacalares ang mga dokumento or at the same time kining gitawag og gipanggamit niya nga mga libro nga sumala pa niya gikan daw sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, sige ato ang tawag ining paminawon siya una. Ito nga libro, Why the Church is Also Called Roman. Ano inyong isulti sa inyong libro? Pinumahan sa inyong pare. Cardinal pa yun. Imprimatur. Mo ni wa masabti ning mga amigo nato nga mga sulpot ba. Kining ang mga amigo nato nga ning buto lang mo bitag uhong tungod slipak ng buto lang. Kay nagasulti og mga pulong nga wa sila kasabot usan nang ilahang gitawag og mga gipamulong. Nga naman kay pagminggit tag imprimatur og nihil obstat kung ato ang tawag ining tan-awon Nihil obstat put in the Roman Catholic Church a certification by an official censor that a book is not objectionable and or doctrinal or moral grounds. Ang buti pasabot walay question in terms of doctrinal and moral nga gitawag og aspeto. So wala nagisulti din nga muna dokumento sa Iglesia Katolika gyud. Nga naman kay pag ang simbahang Katolika mag-issue og iyahang tawag ining kaugalingong gitawag og dokumento either catechism or either mga papal encyclicals or tawag ini mga decrees nga gipagawas sa gitawag og gitawag og Roma. Even gani ang catechism na ay universal catechism nga ginagamit ang simbahang Katolika. Kung mga particular mga local catechisms always na inline or kinahanglan na inline dito sa gitawag og universal catechism. So mo na naay gitawag og imprimatur ang buti pasabot walay supak dili bangga dili kontra sa doktrina og tawag ini nga moral sa simbahang Katolika. Ang imprimatur ang buti pasabot it is a declaration authorizing the publication of a book. So buti pasabot pag naipirma nga imprimatur so yon authorized na nga tawag ang i-publish nga libro nga naman tungod kay walay supak sa gitawag og pagtuog moral ang maong libro even if kung ang tawag ining writer o sa particular layman or sa particular nga gitawag og pari, it does not mean nga gikan na sa simbahang Katolika. Naalay tawag kanang si mga Katolika kanang libro ha, okay, naanay tawag ini nga kung sa kuan pa ba na ay assurance nga dili ni supak sa pagtuog moral kanang iyahang gipangsulti. So mo anay punto pero di na mo giingon nga mo anay tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ato alang karuhan na ang nihil obstat og kining gitawag og imprimatur. So wala ko kabaloon sa nigi-quote niya nga tawag ini nga libro nga naman tungod kay wala man niya gihatag ang page, wala man niya gihatag ang tawag ining kuan kay para ato ang tan-awon kung tama ba gyud iyang pagsabot nga naman tungod kay ang mahitabo man gud nagkutlo-kutlo sila ng mga dokumento simbahang Katolika gisabot lang si Nabadista. Di ba? Okay, sige ato ang ipadayon si Mr. Bacalares. The church is also called Roman because the two greatest apostles, St. Peter and Paul, died as martyrs in Rome. Tanos sila namatay sa Rome. Okay, so ang pangutana ni Mr. Bacalares, kanus daw sila namatay si St. Peter and si St. Paul. So ato ang tan-awon ning kuan. Kining kasaysayan ng Asya, abay Quezon, Manggahas and Romero. So mala pa din ang isa pang pangunahing disipulo ay si Pedro na pagkaraang magtrabaho sa silangan ay nagpunta sa Roma at doon siya ang naging unang obispo. Doon siya naging martir noong 67 AD sa panahon ni Emperor Nero. Si St. Paul, ano sa man siya tawag anang gitawag og na martir? Same gihapon ha. Okay, St. Paul was born
of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. A highly cultured man, St. Paul traversed Asia Minor, Greece, Macedonia, and Italy, preaching and converting the pagans. He suffered martyrdom under Nero 67 AD, about the same time as Peter. So, yon. So, natubag na to ang gitawag og pangutana ni Mr. Bacalares. So, atong idugang niyang ihap ang argumento. Gitawag kuno og Roman kay ang apostoles kuno si Peter ug si Paul namatay sa Rome. Ang pangutana, kanus asya na Rome namatay? Ayun, at atong tawag ining gitubag 67 AD. Pero kanang imuhang gikot Mr. Bacalares is one of the reason na nganong gitawag og Roman. Nganong ang simbahang Katolika gitawag og Roman, nga naman kay ang iyahang gitawag og faith nakahuk na dito kang Kristo, kasi Kristo man ang magtutukod ni ining maong gitawag og iglesia. So anong importante man si Pedro ug San Pablo kay kanang moong duha ka mga apostol na anay dako nga lihok sa panahon nga gi-establish ang gitawag og Kristyanismo, ilabi na sa pagsugod from Palestine to Antioch to tawag in Asia Minor to Corinth, din pagkahuman abot dito sa Roma. Even pa naabot kani mismo sa gitawag og Espanya. So mao na, continue na to. Kung namatay siya between more or less 60 AD, ang pangutana mga pinangga sa ato pa ang iglesia nga ginanlan o Roman Catholic 60 AD di ay dili 33. Okay, ang ato ang tawag anang tubag ani, ang una-una ni Mr. Bacalares ang pagngalan. Pero ang iyahang ang iyang gisulti ang pagngalan, pero ang inasi una-una ang pagtukod wrong. Dili man si San Pedro ug si San Pablo ang founder sa simbahang Katoliko Romano. Dili. Ang founder sa simbahang Katoliko Romano, Mr. Bacalares, mao niyo according to Sonia and Gregorio F. Saide, sumala pa sa mong libro, The Philippines, a Unique Nation, by Dr. Sonia M. Saide with Gregorio F. Saide's History of the Republic of the Philippines. Ang gingon din na chapter 9, Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion, what religion? The Roman Catholic religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So karon, kining gitawag og Romano Katoliko, gitawag lang siya Romano Katoliko tungod sa hinungdan nga nidawat, dili lang kay dito namatay San Pedro ug San Pablo, nidawat ang mga Katoliko sa supremasya ni San Pedro nga nag-opisina dito sa Roma, di ba? Atong gibasa dili pa lang dugay nga si San Pedro nahimong obispo sa Roma, kasaysayan ng Asya. So karon, nganong gitawag Roman Catholic kay gi-acknowledge sa tanang mga Katoliko nga ang supremasya ni San Pedro nga nag-office dito sa Roma. Nganong man kay katong ilang kamatayon dito sa Rome nagpasabot na nga si San Pedro nagpadayon ng iyang office dito sa gitawag og Roma, and at the same time iyang katabang si San Pablo. So dili na buti pasabot nga tawag ining may mga nga mao paggalan ng panahon na wrong, mali ngano man kay before pa nahitabo nga namatay San Pedro ug San Pablo, kanang moong gitawag simbahan na nga Romano Katoliko, si Kristo nagtukod ana, dili si San Pablo ug dili po si San Pedro. Okay? Nga pa. Di ba? Kita. Di ba ni basta-basta? Yatira. Okay, sige daw. Mawitaw na ato ning isulti di ba ang tinuod? Dili na to linglahon ang mga tao ba? Kamo ba ang tawag ini ng lingla? Putol-putulo ninyo ang tawag ining mga libro sa mga gisulat sa mga Katoliko, mga paring Katoliko, mga obispong Katoliko. Ug di lang kay kas-an ninyo naghihimo. Ano lang makapagpangilad mo sa mga inosenteng mga Katoliko mo nang putol-putulon ninyo ang tawag anang basa niya, sabot-saboton na pug inyo. So tanawa tong tawag anang kauban nimong mga barkada po nimong mga sabadista. Gikot-kot tong history nga gikotlo nila kang Dr. Sonia and Gregorio Saide katong sa world history for the post-modern Filipino, yung 6th and 7th edition. May tarong agkoto. Nya pagka may musulpot. So karon kung ana yung ginahimo sa ubang mga libro, how much more kining imuhang tawag anang gibasa karon? Di ba?
So dili kami ang nangilad, kamo ang nangilad. Mo nga daghang mga Katoliko na miya sa pagtuong gitong Katoliko tungod sa hinungdan nga inyo sa pagpangilad ninyo. Nya sagad sa inyo mag-convert puro mga inosenteng Katoliko nga way hanaw sa pagtuong Katoliko. Okay? Sige, ato ang tawag kani continue. Di ba? Nga mga punto. Now, yapo yung isa ka libro. Di na lang, kaya ako naman gibasa. Sa isa nila ka libro na iyon. The Bible Nowhere. Pirmahan sa pare na imprimator. Okay, sige ingon pinirmahan sa pari na imprimator. Sa kinasi mo nahunaan ng nihil obstat og imprimator. Ako sigurado gyud ko ba nga tawag ining lihis ang iyang pangunahuna. Anang meaning sa nihil obstat og imprimator kanang iyang pangunahuna karon singa iyang gisulti nga na nihil obstat na ay tawag ining imprimator. Sa iyang unahuna gikan ni simbahang Katolika. Ang simbahang Katolika mi nagpagawas ani wrong. Mali. Mali. Okay. Does the Bible ever speak of the Catholic Church? Ang sisulti sa inyong libro. Actually, duda ko aning iyahang tawag ining gi-quote eh. Nga naman kay basig mapariha pud atong gi-quote pud niya sa natibitaw nga tawag ining catechism for itong last niya nga dokumento nga iyahang gi-quote nga ato ang tawag ining gipakong duda ko sa iyahang pagbasa. Mo na nga kini nga video mo niya gitug-an og unsang page unsa nang tawag ining klase nga libro. So kini part gihapon ni sa gitawag og pagpanglingla og pagpangilad. So tan-aw na to sige daw. Nga naay pirma sa kardinal, naay imprimator. Kini ba maugid ni ang ilahang kwan, maugid ni ang ilahang tawag ining dialogue kung baga. Memorized and the scripted dialogue ba kung baga. Ngano man tungod sa hinungdan, ina imprimator na nihil obstat. Nya unsa di meaning anang imprimator og nihil obstat? Nya pagka man ihaom na to sa imong argumento. So buti pasabot nahulog nga imuhang tawag ining gi-assume or gi-presume anang tawag pag nihil obstat imprimator ang Iglesia Katolika may tag-iya. Wrong. Mali na. Daghang mga libro nga gipanag-iyahan sa mga particular persons, particular nga pari, particular nga obispo nga dili Iglesia Katolika mo nagpagawas. Pero naay nihil obstat og imprimator kay gitagaan og lisensya sa simbahang Katolika nga kanang maong libro nga gi-publish dili na supak or kontra sa pagtuong Katolika. Number 2 kanang kay di man kontra, so ayun naamoy kung ka pa authorized nga i-publish na nga gitawag og libro, pero it does not mean nga gikan na sa Iglesia Katolika. Katoliko lang ang nagsulat. So mo ni dapat ato tin-awon ba? Sige daw. Mo ni ang gisulti. The Bible nowhere mentions the word Catholic as regards the church. Kini ba? Kini. Actually naman siya tawag ining video nga magkatawa ka. Ngano man kay ang iyahang tawag ining point manggod. Ang iyahang gitawag og punto kay wa man nagisgutan ang word the Catholic. So therefore dili na tinuod. Wala man gisgutan, wala man nagilitok. Kay kung ilitok pa lang giangkon na ninyo. Di ba? So kung ang barugan na nato nga kay wa gilitok ang pulong tawag ining Catholic Church. So therefore mali ang Catholic Church. Kumusta man ang Seventh-day Adventist? Gilitok ba na sa mga apostoles? Gilitok ba na sa mga apostoles? Ang palusot ani nga tawag ini nga pastoy, dili na lang pangitaon na naman, irrelevant na. Ato na patubagon daw be, sige daw. Iyang tawag ini nga kaugalingon niyang tubag sa iyang kaugalingon nga tawag ining argumento. Dibe, taasa na ba to? Katong iyang katong giingon niya nga sani ako mao ba ni tan-aw na to bi mora kini tan-aw to ha ug mao ba ni abang pastor nga nagpamatuod nga Yes. gitukod ni Hesus ang SDA. Naon ta Sige dapat daw. na. Okay. Diha ang gipangutana sa iya letra por letra same sa argumento nga iyahang gihatag adtong sa catechism nga walay mabasa or tawag ining wala na gilitok tong Catholic Church nga it represents or para dito sa gitawag og simbahan. Kanong gipangutana siya concerning Seventh-day Adventist unsa may tubag niya? Biblia naman ang nagpamatuod. Mhm. Usbong ko, wala lagi mi doktrina nga nag-ingon nga ang Mateo 16:18 gitukod ni Kristo ang iglesia og iyang ginganlan. Wala mi doktrina unsaon na pagpamatuod sa usa ka ngalan nga wala nganli ni Jesus Christ. So buti pasabot admitido nga ang Seventh-day Adventist
ang Seventh-day Adventist dili na ngalan gikan kang Kristo. Wa gyud pud na gilitok sa Biblia. Kini live gyud ni nga tawag kining taog gyud ang resulti. Di lang kay simpleng libro nga para lisurod na tong sabot. Ang tawag ini nga pagbasa sa whole context niya kini kay declaration gyud ni. Explicit gyud ni nga tawag ng declaration. Ay wala wala mi pagtulunan ana. Kamo way pagtulunan niya pagkaman ka ng pagtulon nga sa eskriptura nga inyo pagtulon inyong ipakaon sa mua. Yon. So ang argumento kumo kay di mabasa di tinuod kamo gihapon ni ego. Dili tawag ini kami kay kami ang esensya sa pagkakatoliko. Ang term katoliko yes. Yes, ang term katoliko ha as inaon na as inaon nga it refers to the tawag ng prang title sa simbahan nga gitukod ni Kristo sa first century wa na gilitok. Ngano man kay description ang gilitok sa gitawag og mga apostol. Mabuto ang term nga katolikos, kataholos, ibut pasabot makailapon mo unay objective ni Kristo sa pagtukod niya sa iyang iglesia. Di ba? St. Matthew chapter 28. Ug kanang gibasa niya nga tawag ining libro, tong giingon niya nga naa si mabasa nga nowhere to found the term Catholic in the Bible. Naanay sumpay. Sigurado gyud ko naanay sumpay. Naanay sumpay. Same sa gikot niya atong the creed. Naay sumpay. Wa niya tarungang tawag ining quote. Ngano man kay gusto niya nga gitawag og pangilat. Sige daw. Unsa? The Bible nowhere mentions wa gyud kuno mag mention sa word nga Catholic as regards the church. Ano man yung kamot magita mo lantugi magdangin at og bersikulo nga mga siniwitik nga pamaagi nga wa magisgot og naon ang gisgutan adjective unyang adjective gihimong naon aron lang gid babasa ang word nga kailap. Okay. Katawa ko niya. Nga naman tungod kay ihag ipamugos nga ay lagi ayo mo pagpamatudo ng Catholic eh dili man na mabasa sa Biblia. Pero pag sige pangutanon about 70 Adventist kumusta man? Sige daw, ato na tanawon. Nabi mabasa? Sige daw, tanawon nato si Mr. Bacalaris kining iyahang tawag ining kwan. Be, tanawon nato. Naay kani abang pastor nga nagpamatuod nga gitukod ni Hesus ang SDA. Naon ta dapat? SDA, Seventh-day Adventist. Si Tabag di Bacalaris. Biblia naman ang nagpamatuod. Usbong ko, wala lagi mi doktrina nga nag-ingon nga ang Mateo 16:18 gitukod ni Kristo ang iglesia og iyang ginganlan. Wala mi doktrina. Unsa Ya, kami na may doktrina ana. Aginganlan ni Kristo ang iyang iglesia. Kapilago naman nagibalik-balik sa inyo nga way doktrina, wa gitudlo simbahang Katolika ug bisan pa naa sa Biblia nga ginganlan ni Kristo ang iyang iglesia. Actually mo nang opera ni siya tubag eh. Okay, sige daw. na pagpamatuod sa usa ka ngalan nga wala nganli ni Jesus Christ? Oh, yun. So ang SDA ngalan di ay na nga dili gikan kang Kristo. Unya ang Seventh-day Adventist naon man nakagihimo man ang title sa inyong corporation. So buti pasabot gabuot-buot lang di ay mo mas may pa mga Katoliko kay naa pa may basis. Nga tawag ini ang word nga Catholic kung imuhang tanaw ng Biblia adjective siya nga nagapunting sa iglesia ang gitukod ni Kristo nga mukaylap or mikaylap sa tibuok kalibutan. E kanang Seventh-day Adventist na sa Biblia. Wala na sa Biblia mo nang ingon pa ni Mr. Bacalaris. Kaya mamugos magitag ipamugos yun nato ng anay title nga pagkahuman mubasa ang Biblia ang switik. So kamo na itawag ini nga hilig og switik ani Mr. Bacalaris. Di ba? Mas may pamikay naapa na katanggelitay in holo to cosmo. Naapa na sa Acts chapter 9 verse 31, Ecclesia Catholis. Naapa na. At least na kami mapakita bisan adjective lang isa inyo. Ang 70 Adventist nga karon mo gyud ang tawag ining now kung gihimo man na ninyong name sa corporation, admitido mo nga di gyud na mabasa sa Biblia. Mabuton ng problema ka, saan mo pagpamatuod og tawag ining nga lang wa man ang Kristo. So, pag sila yung maningin ng simbahan Katolik, kinahanglan mabasa ni Trapolitra, pag sila paninglon, wa sila mabasa, sila na po yung maigo sa ilahang kaugalingong argumento, mas maipata. Kay kanang tawag ining actually kanang naon magud nga one Holy Catholic and Apostolic Church. From the very beginning, description na sa simbahang Katolika. Kano man kay for the first 1,000 years, usa lang ka Kristiyanong relihiyon ang naa. Wala man ni sila. Mo na gihimo katong description, gihimong gitawag og ngalan
Nganuman kay paghatag ng pahimugat sa nature ni ining maong iglesia nga usa, balaan, katolika, apostolika, o nya milambo didto sa Roma. Mo man ay punto sa First Vatican Council. Yan kining inyo. Saan man ninyo na inyo? Asa man ninyo nagikuha? Sa mga Amerikano, sa inyong gitawag founder nga si Ellen G. White o katong tulog kabarkada niya mga Amerikano. So palpak muna mga higala bang sundit pailan. Meaning maong gitawag mga tauhan ng ano man kang ilang presentation. May lang sila maningil. Pero kita yung maningil nila, wah, may pagtulon, anak. Bangag lang yun nga tao ang mutuo ni ining maong gitawag og mga tawhana. So, sa wala pa nakapag-follow sa tong page, i-follow nyo itong mga page, RJ Horalan Sandra Second TV, Punto Argumento, o Kuya Apology TV page, o pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang atong mga channels, Dalay Catholic, Apology International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologies TV, o Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede ninyo tawag ini nga pwede sa mag-send din na og super stickers, super chat, and super thanks. And ayon, sa mga Katoliko nga gustong mutabang mo suporta ninyo ang programa, pwede niyo ipadala inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers nga nakaroon din sa mga screens kaya nagadagan ng information o pwede niyo sa mag-message sa among page kung bayarin mitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat mo nang bante-bante ta ha, mga higalab ng suon ay di ta pailad nimo mga tawhana. Kaya nagagamit ng Biblia aron linglahon lang ang mga inosenteng Katoliko, pamatyo ng inyong makalag idangdang na binto sa gitawag og impyerno. Sa kalas tibok First TV Punto Argumento gipanguluhan gipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa mga kaubalan sa LCS na mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang o nagasuporta nining mga programa kini yung ubos nga lagad igsoon sa pagtong Katoliko sa RD Seno, temporaryong manamilit kanyang mingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.